Ako po si Jeneline Baldomar, 45 years old po, nakatira po sa Noveleta, Cavite po. Bago po ako nag-asawa, dati po nagtatrabaho po ako sa EPSA. Then, di rin po ako nagtagal doon. Nakapagtrabaho po ako sa Binakayan hanggang sa nakapag-asawa na po ako. Tapos napatira po kami dito sa Noveleta po. Dati po may tindahan po ako dito sa bahay. Yun po yung pinagkakakitaan namin. Tapos nagtataksi po yung mister ko. Kaya lang po nung magkaroon po ng bagyo. Ito ang kalagayan namin ngayon. Halos kalahati na ng katawan ko ang tubig dito sa loob ng bahay. Wala na kaming magagawa. Kaya nagtaas na kami ng mga gamit. Ito, naglulutangan na. Inabot po ng baha yung taxi. Bali po, nasira po siya. Matagal po siya bago po siya naipaayos. Napaayos naman po pero hindi na po siya pwedeng i-drive. Ang mister ko po ngayon, bali, pa-extra po ngayon sa paghahanap ng trabaho. Minsan po may nagpapadrive po sa kanya. Yung po pinagkukunan namin ng pangangailangan hanggang sa meron po akong isang kaibigan na nakatulong sa akin. Inalok po ko na magtinda po ng siomai para po kahit papano meron pong nairaraos po sa araw-araw, lalo na po may isang anak po ko na nag-aaral po ng high school. Ayun po sa araw-araw po na pamumuhay, araw-araw gigising ng maaga. Una po, syempre kasi napasok po yung anak ko sa school. Pero yung siomai po, naka-ready na po yun, iluluto na po yun ng kaibigan ko. Tapos siya na po maghahanda ng mga dadaling ko po dun sa pagtitinda. Bali po, pumupunta po ako dito. Mga 7:30 po ng umaga, nag-aayos na po ako sa bahay. Para pagdating po ng 8, andito na po ako. Para nakapwesto na po. Yun po, madali lang naman po yung preparation, kaya saglit ko lang po naayos yung mga paninda ko dito. Alas 8 po, okay na po, nakaprepare na po at may mga bumibili na po. Marami, minsan po may panahon po na matumal po talaga. Yun po. Bali, nung nagtitinda po ako na maulan po, tapos malakas yung hangin, nagkakandahulog po yung mga baso kasi plastic lang po yung mga ano doon eh. Tapos nililipat po ng hangin. Andun po yung time na kahit naulan po, bababa ako doon sa cart para pulutin ko yung plato, kaya yung baso na nahulog ng ano, kasi malakas yung hangin tapos basang-basa na yung lamesa. Yun po yung mga ganong experience na minsan parang feeling ko, parang nakakaawa ba na yung dahil sa pagtrabaho, kaya dahil sa pangangailangan, kailangan mong lakasan yung loob mo para kahit na minsan naabot ako ng hiya. Siyempre sa kalsada po kasi dahil nagtitinda po ako. Yun, siyempre lakasan ko po yung loob ko para para makapagpatuloy. Hindi naman po ako mabubuhay ng hiya kung ipagpapatuloy ko yun. Kaya iisipin ko yung kaya naman, kailangan ko po magtrabaho para po sa pamilya ko. Ito po yung ating pork. Magkano po? 45 lang po. Ito po yung kutsara. Ito po yung ating kalamansi. Okay. Chili sauce po. Sa dami po ng mga bayarin, syempre kailangan po talagang magsikap, magtulungan kaming mag-asawa. Awa po ng Diyos, pagka meron pong nagpapadrive sa kanya, nakakadugtong po sa pangangailangan. Yung pagtitinda ko po ngayon ng siomai, yun din po yung pinagdudugtong-dugtong namin para sa mga bayarin, sa kuryente, tubig, pagkain po sa araw-araw at baon po ng anak ko. Wala po nung nagtinda po ako ng siomai, nakaka-raos-raos din po sa pangangailangan. Po ng pang-araw-araw na baon ng anak ko. Yun po, nakakapagtabi-tabi ng pangbayad sa mga bayarin. Kailangan kong magsikap at hindi pakita sa kanila na nahina ako para nakikita nila na kahit mahirap ang buhay, patuloy lang. Para sa kanila, tulong-tulong din naman po kami. Tulong na Diyos po, nakakaraos naman po. Para po sa mga kaparehas ko na mga mother na minsan may kahirapan talaga sa buhay, siguro po wag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil kahit anong hirap po ng buhay, kapit tayo sa Diyos, sa paniniwala natin na
kahit mahirap ang buhay, nandiyan po siya. Basta magsumikap lang po tayo. Hindi naman po tayo pababayaan ng Diyos na lagi po tayong ganun po yung maging buhay natin. Ipagtiwala sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga. Laban lang.